guys, punta tayo ng Kawit, Cavite para dun sa Independence Day ng Knights of Columbus. Ngayong araw na to, magkita-kita na lang tayo dun sa Kawit, Cavite sa Emilio Aguinaldo House, dun sa kanyang bahay, sa kanyang puntod din. Let's go guys, punta na tayo dun. Ayan guys, nandito tayo sa ano ba simbahan to? St. Mary Magdalene. St. Mary Magdalene, Kawit, Cavite. Lalo lang ngayon, wala nang ano. Dito tayo sa Knights of Columbus. Ayan po ang mga brother knights. Naghahantay na lang po ng aming maglalakad papuntang Aguinaldo Shrine. Guys, ang honor guys, nasa ano na, nakapila na. Matag ng iniayos na, nagpa-practice po sila para doon sa ano. Tapos ito yung mga flag bearer ng bawat council, bawat district. Ito nga lumagawak niya para kakaiba. Alam mo, lagi magkakita tayo. Mamaya po sa parada, bumbat ka, bababa po natin ang kaugian. Sige po, taas na kayo. Taas na po kayo. Ito lang po yung medyo baba. Guys, andito yan, ayan po harapan ng simbahan ng Kawit. Okay. Ayan guys, nag-ready na po lahat. Dito tayo, yung mga senior citizen. Guys, at ito po lahat ay Luzon South. Luzon South na po. Luzon South Council ng ating Yung isa may hapon. Pero patanggal na lang daw po yung baltic. Ang may baltic na rin. Yung biniyan din ng ayan na kayo. Gulo mo lang dapat. ano po, mag-aalas mag-uumpisa na po tayo. Kasi tingnan, ito naman na yung napapalay ko kami sa Ituan. Ito na may tanay lang po na nakikita pa mga Tuloy na nasira. Sige.
Ayan po yung mga flags ng bawat council. Bante. Layo. Yan po ang mga honor guards ng Knights of Columbus. Ang bawat iba't ibang council po sa Cavite. Mga DDs and mga commander, mga commander. Ito na po mga members ng Knights of Columbus, Luzon South, ng bawat council. Ang po lahat yan. Ayan ang mga bahay na luma dito sa Kawit. Oo, mga ano na. Kaya ganun nga tayo.
Ikaw, pakaluan ko. Hindi, naka-screw. Naka-impact na yan. Na ano na yan eh, subukan na kanina. Subukan na kanina. Ano ba? Saya mo pa kami. Masabit yan. Mga tumama serong na. Sa kawal din. Pong. Abot na sa kasama. Pinag-iunsap ko ng labas ko na. Pagpunta ka dito. Yan ako maliwanag. Ano makita? Ang lalawak ka. Yan battery na cellphone mo. Ayun yung bantay ni Sir Rizal. Dito sa Kawit. Paturo nga ako. Ang bala. Bigyan lang eh. Kaya, bigyan lang ako kasama na yung bawal. Mabibili na ng bawal.
Ano guys, yung yung flag na malaki. Malapit na tayo doon sa bahay ni Emilio Aguinaldo. Ano guys, malapit na tayo doon sa Aguinaldo Shrine. Yan. Aguinaldo Shrine. Guys, palapit na tayo doon sa Aguinaldo Shrine, doon sa bahay ni Emilio Aguinaldo, kung saan unang niwagayway ang flag ng Pilipinas. Dito po tayo sa Kawit, Cavite. Lumang bahay na yun, no? Anong kayang yan? Mas lumabahay natin dyan. Doon sa no? Sabi niya doon sa Ito, bagong renovate, oh. Renovation, oh, ng bahay. Ayos, oh. Dito yan, malapit na sa may, Dahil sa bahay. malapit sa may Emilio Aguinaldo Shrine. Pero wala lang tayo. Ano guys, nandito na tayo sa Aguinaldo Shrine. Doon sa pan, sa blog, tawagan mo. Kaya, Guys, dito yung na pa yung bahay ni Emilio Aguinaldo. tawagan ko Ito po ang mga Knights of Columbus. Lahat po. Yung iba, nasa kabila. Iba nandito. sa Eris, makadali sa Pakuyo.
Oo, bigyan mo. Oo, sige. Sige. Pasok sila Tatay Sing sa loob. Dito, sa taas. Isang maligayang 127 taong pagdiriwang ng kalayaan ng Pilipinas. Sa pagsisimula po nating programa, inaanyahan po natin ating pong kapatid, ang District Deputy po ng I-32, kapatid na Daniel Balbuena, para po sa panalangin. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Amang makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya at sa walang sawang paggabay sa aming bansa. Sa araw na ito, ipinagdiriwang namin ay ika-127 taon ng aming kalayaan. Isang araw na nagbigay sa amin ng pagkakataon upang mamuhay ng malaya, puno ng pag-asa at pagmamahal sa inyong nilikhang bayan. Salamat po sa mga bayani na nagbuwis ng buhay sa kanilang tapang at sakripisyo upang kami ay magtagumpay. Naway patuloy po naming ipagdiwang ang kanilang mga aral at magsilbing inspirasyon sa bawat isa sa amin upang maglingkod ng tapat at may malasakit sa kapwa. Hinihiling po namin na patuloy ninyong ingatan at gabayan ang aming pamahalaan at bawat Pilipino. Pagpalain ang mga magulang, guro at mga kabataan na nagsisilbing ilaw at pag-asa ng aming bayan. Bigyan po ninyo ng lakas upang magkaisa at magsulong ng tunay na pagbabago at kapayapaan sa aming bansa. Ipinagpapasalamat din po namin ang kalayaan na aming tinatamasa. Naway maging tapat kami sa mga aral ng kasaysayan at magpatuloy sa pagtahak sa landas ng pagkakaisa at pag-unlad. Pagpalain po ninyo ang aming orden ng Knights of Columbus, ang bawat maginoong kabalyero, ang bawat Pilipino saan man sa mundo, at ang buong bayan ng Pilipinas. Naway maghari ang kapayapaan, pag-ibig at pagkakaisa sa aming puso. Inihiling namin ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa tulong ng mga panalangin ng mahal na ina, Birhen del Pilar, aming patrona ng diocese. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Paunang pananalita, iniimbitahan po ang ating pong District Deputy ng I-43, kapatid na Joseph D. Bagbanwa. Meron. May gagawin tayo eh. State Secretary Eduardo E. Lara, Master King Alfred Corona II ng District 5, Master Manolo Tiamson ng District 24, Brother Dan Alvarado, ang ating pong ultrasound director, Brother Francis Cementisa, ang ating family director, Brother Richard Malena, ang ating pong disaster response director, Brother Lorenzo Alberto, ang ating community director,
Brother Nonilon Ayon, New Council Development, Gerard Reyes, ang ating pong sports, at si Brother Johnny Marcelo, ang ating pong parish roundtable. Mga kasama sa RTDD, Roundtable of District Deputies ng Cluster 4, Diocese of Imus, mga kasamahan sa Roundtable of Faithful Navigators ng Diocese of Imus, mga konseho, Grand Knights, mga kapatid sa Knights of Columbus, Luzon South State Council. Isang maalab na pagbati sa inyong lahat sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Sadyang kakaiba po ang ating pagunita sa araw na ito. Di katulad ng nakagawian na pakikilahok natin sa pang-umagang parada. Sa taon na ito ay sisimulan natin at patuloy na isasagawa sa mga susunod na taon ang muling pagsasagawa o reenactment ng pagdedeklara ng Pangulong Emilio Aguinaldo at ng kanyang mga kasama ng kalayaan ng ating republika at ang simbolikong pagwagayway ng ating dakilang watawat at ang pagtugtog ng Marcha Nacional Filipina. Layunin po natin na mas mabigyan ng matimbang na gawain ang ating orden sa Knights of Columbus upang mas maipahayag ang ating pagiging makabayan o ang ating patriotism na siyang core value ng ating 4th degree. Ang tema para sa taong ito ay kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Hamon po sa atin na panatiliing buhay ang diwa ng pagiging malaya base sa konteksto ng kasaysayan upang mailatag natin ang malinaw na kinabukasan. Sa lahat po ng nakibahagi, nagbigay ng oras at kakayahan para maisakatuparan ang gawain ito, taos puso po ang aming pasasalamat. Mula po sa District I-43 at sa aming Asamblea La Independencia de Filipina, ang amin pong malugod na pagbati ng maligayang pagdating sa bayan ng Kawit, ang pugad ng ating kalayaan. Mabuhay ang kalayaan, mabuhay ang Pilipino, Vivat Jesus! Po sa pagpapakilala sa ating panahon tagapagsalita. Siya po ay Tubong Calapan o lungsod ng Calapan, Oriental Mindolo. Siya po ay ang kanya pong maiksing kasaysayan ng kanyang buhay ay nakapagtrabaho siya sa pamahalaan ng Oriental Mindoro. Siya rin po ay mahabang nakapaglingkod sa simbahan ng Calapan. Naging volunteer catechist of Salesian Sisters of Don Bosco. Isa siyang coordinator ng youth ministry ng Santo Niño Cathedral in Calapan. Siya po ay assistant coordinator ng Parish Pastoral Council siya ay naging Grand Knight ng Bishop Feynman Council number 4290 noong 2012 hanggang 2014. Sumunod dito ay siya ay naging faithful navigator ng Father Martin Spang Assembly, ACN 2491, at naging District Deputy of District C40 of the Apostolic Vicariate of Calapan. Siya po ay naging Chairman, Council Reactivation ng Luzon South State noong 2022, 2023, at present ngayon po sa kasalukuyan, siya ay District Master ng District 5 West Southern Tagalog na kanyang pinamumunuan ng mga lalawigan ng Cavite, Batangas, Oriental at Occidental Mindoro. Siya po ay Gawad Tanglaw Kabataan Awardee in the field of government service, professional level, na ibinigay ng lungsod ng pamahalang lungsod ng Calapan at outstanding student leader ng Divine Word College of Calapan at 3-term outstanding district deputy ng Luzon South Jurisdiction. Mga kapatid, ating pong bigyan ng masikang palakpakan ang Master of the 4th Degree ng District 5, Brother King Alfred M. Corona II. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid, at maligayang araw ng kalayaan Pilipinas.
nais ko pong muling kilalanin ang ating mga iginagalang na panauhin ngayong hapon pong ito. Of course, ang ating Luzon South State Secretary, Sir Knight Dudes Lara, palakpakan po natin. At ang ating pong mga magigiting na state officers, ang kinatawan po ng pamilya Aguinaldo ay kasama din po natin ngayong hapong ito. Sir Matthew Benedict Aguinaldo, palakpakan po natin. Ang ating pong kapatid na District Master mula sa National Capital Region, Master Manolo Chanson, palakpakan din po natin. Sa atin pong mga District Deputies, faithful navigators, ito mga kapatid, may 127 taon na nakararaan. Sa lugar din pong ito, sa makasaysayang bayan ng Kawit, Cavite, idineklara ng lahing Pilipino sa pangunguna ng ating kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas, General Emilio Aguinaldo, ang kasarinlan ng ating bansa mula sa pananakop ng bansang Espanya. Hindi po may kakaila na ang pangyayaring ito ay bunga ng pakikihamok para sa kalayaan ng iba't ibang bayaning Pilipino sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Dito po sa inyong lalawigan ng Cavite, bukod po kay Pangulong Emilio Aguinaldo, andyan po ang napakaraming bilang ng mga bayaning Pilipino. Padre Mariano Gomez ng Samahang Gumbursa, General Licerio Tupacio, General Emiliano Riego de Dios, General Artemio Ricarte, General Mariano Alvarez, at napakarami pang iba. Tunay na lalawigan po ng Cavite ay lalawigan ng mga magigiting. Sabi nga po nila, the land of the brave. At ito po'y nananalaytay sa kasaysayan at sa pagkatao ng mga Caviteño. Kagaya po ng pagpapakilala sa akin ni Didi Bob, ako po'y lahing Mindoreño. Ako po'y nagmula sa malaparaisong lalawigan ng Silangang Mindoro, Oriental Mindoro. Pero hindi po kasing tingkad na mga bayaning Caviteño ang kwento ng kabayanihan ng mga Mindoreño. Meron pong mga Mindoreño na nagbuwis din ng buhay upang labanan ang pang-aabuso ng mga dayuhang mananakop noong panahon ng kasyon. Kaya nung panahon ako po ang District Deputy sa aming lungsod ng Calapan, sa tulong po ng aming mga Grand Knights ng Faithful Navigator ng aming lungsod, nagsumikap din po kaming magtukoy, magsaliksik ng mga Mindoreñong nakipaglaban din para sa kalayaan ng ating bansa, ng aming lalawigan. Ito po nga ang dahilan kung bakit ang Knights of Columbus ay nakipag-usap sa Sangguniang Panlunsod ng Calapan, sa punong lungsod ng Calapan. Nagsumiti po kami ng resolusyon, humarap po kami sa committee hearing ng Sangguniang Panlunsod Committees on History and Arts and Education, at ipinakilala po namin ang kauna-unahang obispo ng Mindoro na si Bishop William Finiman, ang kanyang ginawang kabayanihan para sa lalawigan ng Mindoro at para sa mga mamamayan ng aming lalawigan.
Kinilala po ng aming pamahalaang palusod at sa pamamagitan po ng inisitibong ito ng Knights of Columbus, nagpasa, idineklara ng pamahalaang lungsod ng Calapan ang kauna-unahang obispo ng Mindoro, Bishop William Finiman, bilang lokal na bayani ng Calapan. Ang pangarap po namin dito, kagaya po ng inyong karanasan dito sa lalawigan ng Cavite, ay makapagtukoy kami ng bayaning maaaring maging inspirasyon ng mga kabataan sa kanilang pagmamahal sa bayan at sa ating mga kababayan. Natutuwa rin po ako bilang master ng Distrito 5 na dito po sa inyong lalawigan ng Cavite. Karamihan ng mga 4th degree assemblies ay ipinangalan sa mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay para sa ating kalayaan. Andyan po ang General Licerio Tupacio Assembly, ang 13 Martires Assembly, ang bago nating tatag na Asamblea, La Independencia de Filipina, at General Emiliano Riego de Dios Assembly. Ito po'y mahalagang gawain upang higit pa po nating maitaguyod ang birtud ng patriotismo, pagmamahal sa ating bayan. Mga kapatid, Brother Knights, bagamat tayo po ngayon ay malaya na mula sa pananakop ng mga dayuhang lahi, wag po natin kalimutan na hanggang ngayon ay may iba't ibang uri pa ng kalayaan ang pinapangarap ng ating mga kababayan. Marami pa rin pong naghahangad na lumaya mula sa kahirapan. Marami pa rin naghahangad na lumaya mula sa kagutuman. Marami pa rin po tayong mga kababayan na nasasadlak sa karamdaman at naghahangad ng tulong at pagkalinga ng kanilang mga kababayan. Lahat po tayo naghahangad pa rin ng kalayaan mula sa korupsyon sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Ito po mga kapaorden ng ating Knights of Columbus. Sana po bilang itong ika-4 nating bertud, isang bertud na atin pong niyakap nung tayo ay itinalaga sa ika-4 na antas ng ating orden: patriotismo, pagmamahal sa bayan. Atin po sanang ikintal lagi sa ating isipan na ang pagiging mabuting Katoliko ay hindi hiwalay sa pagiging mabuting Pilipino. Hindi natin pwedeng kalimutan ang Kuta India. Sabi po niya, not all of us can do great things. Guys, yung bantayog ni Emilio dito sa labas. Don Julian Felipe, May harapan ng bayan niya. ng ating po FIFO Navigator, Romel Pasao, Yan po ginagawa pang ng Knights Columbus. nagkakapalan po ni District Deputy Gardner C. Balbuena, ni General Tomas Mascardo, na pamunahan ni District Deputy Joseph D. Magbalwa, General Baldomero Aguinaldo, na pamunahan din ni Faithful Navigator Paul Joseph Capistrano, at ang Marcha National ng pagpapahayag ng pagsasarili ng bayang Filipino. Sa bayan ng Cavite Viejo, lalawigan ng Cavite, ngayong ika-12 ng Hunyo, 1878, sa harap ko, Don Ambrosio Rianzares Bautista, na itinalaga upang ipahayag at parangalan
ang tanging araw na ito ng pamahalang diktatorial sa Pilipinas ayon sa kalatas ng kataas-taasang diktator Don Emilio Aguinaldo at family, dahil sa ang lahat ng mga Pilipino ay bagot na sa pagpasan ng mabibigat na kapangyarihan ng mga Kastila. Hinahangad ng sambayanan na ibalik ang kalayaan na tinamasa. Nagising tayo sa katotohanan sa di makatwirang pagbitay sa mga paring Jose Burgos, Mariano Gomez at Jacinto Zamora na nasangkot sa pag-aalsa sa Cavite noong Enero 21, 1,872 at pinagbintangang may balak na patalsikin ang pananakop ng Espanya. Ito ang naging inspirasyon ng pagkakaisa sa pagkakatatag ng katipunan upang simulan ang himagsikan noong 1876 na pansamantalang natigil dahil sa kasunduan sa Biak na Bato. Ngunit dahil sa di pagtalima ng pamahalaang Espanya sa alituntuning ito, bumalik sa General Aguinaldo upang simulang muli ang himagsikan. Dahil dito, saksi ang dalisay na damdaming nagahari sa ating lahat, ang dakilang may kapal ay pinahayag natin ngayon at pinasisinayaan sa pangalan ng buong Pilipinas ang karapatang makapamuhay ng malaya at nagsasarili, hiwalay at kalag na kalag sa kapangyarihan ng Espanya. At ngayong hawak natin itong watawat ay ating iniwawagayway sa harap nitong kapulungan at nanunumpa naman tayong lahat ng buong taimtim na ito'y ating mamahalin at ipagtatanggol sa kahuli-hulihang patak ng ating dugo. Sa dagat at bundok, sa simuyan, sa langit mong lugar, tuwing nalandula at tawid sa pagkalinamahan. Hagis ng watawat mo'y tagumpay na nagiligig, ang biluin at araw niya kailan pa may magdidilig. Lupa ng araw mo at ipagsinta, tuwa'y langit sa piling mo. Aming lalatan doon mo'y marami, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang lahat po ay naanyahan na pumasok sa loob para naman po sa pagsisimula ng ating wreath-laying ceremony.
Master po na ba na yung ating honor guard? Sa kanyang puntod. Puntod ni Emilio. Nato yan naman. Yan pala, may plug. Okay, plug, may plug. Mana? Tapos na? Limited lang po. Limited lang po. Sayang. Ayun, ang dami pa. Distribute na lang po. Distribute na lang, sir. Distribute na lang po ng maayos. Distribute na lang po ng maayos. Yan, nilagay na tayo. Yan, nilagay na tayo. Yeah. Dito tayo. Regards! Tanghal! Ha! Baba! Ha!
Alay po ng bulaklak. Ayan guys, nag-aalay na po ng bulaklak ang nag-check po ng boss sa bantay ni Emilia Aguinaldo sa kanyang libingan. Pilipinas ko man ang gusto at buhay man sa iyo ibigay tungkulin ko'y gagampanan. Guards! Tangan! Tak! Mga minamahal na panauhin, natapos na po ang pag-aalay. Harap sa kanan. Muli, isang magandang hapon o mabuhay, isang magandang hapon sa ating kasanaan at 27 taong pagdiriwang ng ating kalayaan. Para po sa pagsasalita ngayong hapon na ito sa ating ikatlong bugto ng ating programa. Inaanyahan po ang ating kapatid, descendant ng Aguinaldo family, ang ating pong kapatid, the 4th degree, si Sir Knight Matthew Benedict Aguinaldo sa kanyang pananalita. Maaari po itahan ang ating pong kapatid dito sa may malapit po sa puntod ng Yumaong General Emilio Aguinaldo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay nagtitipon tayo upang alalahanin ang pag-aalay na ito ay higit pa sa isang tradisyon.
Isa itong simbolo ng ating pasasalamat, isang pangakong hindi malilimot, at isang panata na ipagpapatuloy ang pamana ng ating mga ninuno. Huwag sana natin kalimutan ang halaga ng ating kalayaan at sigapin natin maging karapat-dapat ito sa bawat araw. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po. Viva Jesus! Maraming salamat, mga kapatid ng Matthew Benedict Maginalo. At para naman po magbigay ng kanyang panalita, kaya po ay pakilala natin ang ating po State Secretary ng Luzon South State Council. Ating po bigyan ng masigap kalakpakan ng ating po kapatid na Brother Eduardo A. Ulara. Worthy Master of District 5, Master King Corona, the second. Worthy Master of NCR, Manny Tanson. Our state officers, worthy district deputies, worthy faithful navigators, worthy granites, worthy brothers, families, ladies and guests, and nakita ko rin may mga squares. Magandang hapon sa inyong lahat at maligayang pagdiriwang ng ating ika-127 kalayaan.
Sa pagtatapos ng ikasandaang taon, 27 pagdiriwang, pagbabalik tanaw ng ating nakamit na kalayaan ng ating inang bayan. Ako ay taas noo at may buong pagpapakumbaba na nagpapasalamat sa inyong lahat sa paglaan ng oras upang ipagdiwang ang araw ng kalayaan. Tayo ay nagkakatipon-tipon hindi lang upang sariwain ang makasaysayang pangyayari ito sa ating inang bayan, kundi papag-itingin at pag-alabin ang isa sa mga tuntunin ng ating samahan, ang pagiging makabayan bilang isang kabalyero. At layunin. Ang ating pagiging makabansa ang siyang magpapaalam upang mapanatili at mapaghusay ang nakamtan nating kapayapaan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal sa ating inang bayan. Naway ang diwa ng kapayapaan ay may sa buhay natin ngayon at sa makasusunod pang henerasyon. Maraming salamat po. Maligayang araw ng kasarinlan, Dibat Jesus. Maraming salamat. Guys, nakauwi na tayo galing doon sa Kawit, Cavite. Tapos na din po yung Independence Day ng Knights of Columbus doon sa bahay ni Emilio Aguinaldo College. At yung parada ng Knights of Columbus sa Kawit, Cavite para sa Independence Day ngayong araw na to. Thank you for watching this video. Please comment, like, and share na din po. Lodi Elgin Digo Suman Vlogs, Elgin Digi Vlogs. Thank you for watching, guys, and please support our Facebook page Elgin Digi Vlogs and our YouTube channel Elgin Digi Vlogs din po. Bye bye, guys. Thank you for watching, guys. Bye bye. Bye bye, guys. Thank you for watching this video. Please hit the notification bell and subscribe button para lagi kayo update sa akin mga videos. Bye bye.